Palakpakan ko po kayong tumayo. Tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon at sa ating online community. Good morning po. Samahan mo kami na magpuri sa ating Panginoon. Amen! Narito kami ngayon sa iyong harapan. Dala-dala ang pangako mo nakalaan sa iyong mga anak na walang humpay, napupuri at nagtatagumpay. Lilipad na parang agila, ikakampay ang mga pakpak, hindi mapapagat. Lilipad na parang agila, ahayos sa buong mundo, isisigaw ang pangalan mo. Narito kami ngayon sa iyong harapan. Dala-dala ang pangako mong nakalaan sa iyong mga anak na walang humpay, napupuri at nagtatagumpay. Lilipad na parang agila, ikakampay ang mga pakpak, hindi mapapagat. Lilipad na parang agila, ahayos sa buong mundo, isisigaw ang pangalan mo. Hahayag ang balitang ikaw ang Diyos, at kami ay minahal mo ng lubos-lubos. Kaya ngayon ay nagtatagumpay na kami sabay-sabay. Lilipad na parang agila, ikakampay ang mga pakpak, hindi mapapagat. Lilipad na parang agila, ahayos sa buong mundo, sisigaw ang pangalan mo. Lilipad! Lilipad na parang agila, ikakampay ang mga pakpak, hindi mapapagat. Lilipad na parang agila, ahayos sa buong mundo, isisigaw ang pangalan mo. Wow! Patuloy po ang usapan natin tungkol sa toxic thoughts. Last Thursday ay na-discuss po natin to. O yung mga kaisipang hindi kaaya-aya. Malaki nga ang kinalaman ng ating pag-iisip sa ating pag-unlad sa buhay. And I'm sure gusto nating umunlad sa buhay natin. O ayan po,
paganda ng paganda ang usapang malusog na pag-iisip at kung papaano ito mananatili sa atin. Yan po ang nais natin, ang pag-iisip natin ay maging malusog. Salamat po sa pagsama ninyo dito ngayon sa ating Thursday celebration. Tuwing Thursday, meron tayong celebration na hinahatid sa inyo tuwing Webes ng channel na ito sa FB o sa Facebook and the YouTube. Salamat po. Kamusta po kayo? Ang pagbati sa ating mga minamahal mula sa mga global families at yung mga taga-Central families, Metro Manila South Region, Metro Manila North Region, Rizal Sector families, mga taga-subaybay natin mula sa JC, SGO Regions 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 12. Of course, ang staff ng ating Dream Campsite dito po sa 13 Martires. Ito po yung background ko, ang ating Dream Campsite sa 13 Martires kung saan ay busy na po silang naghahanda sa mga darating na mga campers at mga bakasyonista na nais mag-swimming doon at mag-picnic sa lugar na yon. Lalo pong umiinam ang ating mga accommodations doon sa ating Dream Campsite. Thank you po sa ating staff doon na masisipag at mabubuting mga staff natin, maganda at mga gwapo. May blowout kayo sa akin mamaya. Ako po ang inyong lingkod, si Bishop Vicky Sebastian. Siyempre po, huwag niyo pong kalimutang mag-like, subscribe, and share. I-share po ninyo ang programa natin para lalong lumawak ang dating nito sa buong Pilipinas, even sa labas ng mundo. Thank you po. Tayo po ngayon ay dumako sa panalangin para sa ating bayan. Ama, sa pangalan ni Jesus, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Tinataas po namin sa iyo ang leaders ng gobyerno, Lord. Salamat, Lord, kasayahan mo sila, Panginoon. Napakarami naming problema sa bansa, pero Panginoon, you keep our leaders, Panginoon. Palakasin mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng katalinuhan, Lord. Beyond sa kanilang sariling katalinuhan. Tulungan niyo po ang aming mga leaders, at aming presidente, vice-presidente, mga senador, congressman, mayor, governor. Lahat po sila, Lord. Mga barangay captains namin, Lord. Ilagay mo sa puso nila yung paglilingkod sa iyo, Lord, at paglilingkod sa bayan. Lord, winawasak namin lahat ng mga pag-aaway-away o mga pag-aaway, Lord, ng aming mga leaders, Lord. Hindi kami papayag, Lord. Ang kaaway lang namin ay yung mga, ang kadiliman, Lord, na nais magwasak ng aming bansang Pilipinas. Lord, marami pong salamat na unti-unti na, Lord, nakakaalis na kami dito sa panahon ng tag-init. Hayaan mo, Panginoon, Lord, even pagdating ng ulan, Lord, ay hindi naman kami magbabaha at magkakaroon ng mga problema. Salamat po, Diyos, sa pag-ani at sa pangingisda, Panginoon. Marami kaming ani, marami kaming mga isda. Lord, we also lift up to you yung mga pamilya ng Pilipino, Lord, dito sa bansa at sa labas ng bansa. Pagbuklitin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal, ang ama, ina, at mga anak. Ganun din po ang edukasyon, Lord. Nilalapit po namin sa iyong edukasyon, Lord. Ngayong tatapos na ang school year na ito, Lord. Hayaan mong maghanda kami sa susunod na school year. At tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga bata. Walang mga batang maiiwan na hindi nag-aaral. Lord, we pray, Lord, para sa aming ekonomiya, Lord. Thank you, Lord, na ikaw lamang po makakatulong sa aming ekonomiya, Lord. Ang pag-unlad namin ay nasa sa iyo, Panginoon, Lord. Hinihiling po namin yan yung pag-unlad ng bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At Lord, yung mga militar namin, ang mass media, Lord, magkaroon sila ng pagkakaisa, Panginoon, para sa kapakanan ng aming bansang Pilipinas. Lord, we also lift up to you ang body of Christ, Lord, and church mo, Lord, dito sa Pilipinas, Panginoon, at sa buong mundo. Thank you, Lord, for unity, Lord, pagmamahalan sa body of Christ. Sinasaway namin, Lord, yung mga espiritu ng pagwawatak-watak ng mga churches in the name of Jesus. At Lord, lalong-lalo na, Lord, ang present issue sa West Philippine Seas. Lord, kayo pong nagbigay ng
kapuluang ito sa amin, Panginoon. At Lord, kayo po, Panginoon, tutulong sa amin, Lord, na maayos namin ang boundaries nito, Panginoon. Lord, na hindi kami sasapawan, Lord, at magte-take over yung mga ibang lahi dito, Lord, dahil ito ay binigay mo sa amin, sa aming mga anak, at sa aming kapu-apuhan. Salamat, Lord. Lord, expose mo, Lord, yung mga taong gumagawa ng katiwalian, Lord, binibenta nila halos ang aming bansa. Thank you, Lord. Kayo pong mag-expose nito, Lord, sa lalong madaling panahon. At Lord, nagbibigay po kami sa iyo ng papugay at paghanga. Blessing, Lord, sa iyo lamang, Panginoon. In Jesus' name, Amen. 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 Praise God. Napasarap pong manalangin, no? Yung pagkausap natin ang Panginoon. Magagawa po natin yan any time of the day, kahit saan tayo naroroon. Maaari po tayong kumonect sa Panginoon. So, marami na po tayong natutunan, di ba, nung last 2 weeks na pinag-uusapan natin ng mental health at yung ating mga positibong pag-iisip. Ang tanong na lang ay kung naipa-practice ang mga ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Na yung mga natutunan ba natin, yung mga narinig natin, nasusubukan na ba nating i-practice? Salamat naman, no? Kung napapractice pa natin. Kung hindi pa, mag-uumpisa na po tayong mag-practice ng ating mga pinag-aaralan dito tuwing Thursday celebration. Nasabi natin na kung gagawin natin ang practice nito sa loob ng 21 days. Diba? Sabi niya, habit daw can be formed within 21 days. So, 21 mga araw, no? 21 araw ay tuloy-tuloy yung practice. Let's say, hindi ka nagmumura. No? In 21 days, hindi ka nagmura. Sa 22nd days, hindi ka na magmumura. Tapos na yun. Tama po ba? So maraming magaganap within the 21 days sa ating pagdidisiplina sa ating sarili, even the way we think. No? Bawa na naramdaman mo na negatibo itong naiisip ko, in Jesus' name, pinupuksa ko ang isip na ito. Okay? So 21 days, napakahalaga po sa ating. Yung practice natin, paano tayo magiging mainam at maunlad sa ating buhay. 21 days na kung sakaling may toxic thoughts na dumarating sa ating pag-iisip, ay pwede nating i-replace. Ito na yung gagawin natin. Pag may toxic thoughts, i-replace po natin or babaguhin natin, lalagyan natin ng talata mula sa Biblia. Yan po ang pinakamagaling na counter part ng toxic thoughts is the thought of God from the Bible. So pag may toxic thought ka na dumadating or nandyan na, nakalodge na, sabi mo, in Jesus' name, ito ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Sabi mo, ang hirap-hirap, ano na ako magagawa? Hindi, my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Wala akong kapayapaan. Jesus is my peace. Jesus is my joy. Diba? So, kailangan mong i-replace mo. Wag mong pabayaan na manatili sa'yo ang hindi kaaya-ayang mga pag-iisip. Okay? So, ang salita ng Diyos, kadalasan po nagsasaad ng kabaliktaran ng mga negatibong mga salita o ang mga ito yung mga toxic talks sa ating buhay. 21 days, practice natin yan. Okay po ba sa inyo? Naisulat po ni Mateo sa Mateo chapter 4 verses 1 to 11. Hindi ko na po babasahin ng lahat. Basahin niyo lang po yan sa inyong mga Bibles. Ito po ay naglalahad ng panunukso ng demonyo sa ating Panginoong Hesukristo. Ba't tinukso din po siya? Diba? Tinukso ng demonyo. Ang demonyo yan talagang manunukso. Diba? Sa panunukso ng demonyo sa Panginoong Hesukristo nung siya ay nasa dakong ilang o wilderness ng 40 araw. Andun siya sa ilang. No? At siya ay nag-aayuno, nagpa-fasting. Hindi siya kumakain, nananalangin siya. Kaya yun po ay ugali ng Panginoon, nananalangin siya sa dakong bundok. This time, sa isang wilderness, diba? At siya naroroon ng 40 araw, 40 days, praying and fasting. Walang pagkain.
So, alam ng demonyo na sa panahong iyon ay mahina ang Panginoong Jesucristo dahil siya ay nagkatawang tao. Tama po ba? Yun ang hina. Alam niya yun eh. Sa yung physical natin, pag hindi mo pinakain yan, talagang manghihina ka, di ba? Kaya tinukso ng kaaway ang Panginoong Jesucristo na lumayo na siya sa kanyang ama. Lumayo na siya sa Diyos, ama niya. No, siguro sabi niya, ba't mo ang pinapahirapan? Ayoko na, hindi ko na ililigtas tong mga taong to. Diba? So makita po natin sa mga atake ng kaaway o ng demonyo sa Panginoon Jesucristo ay sinagot niya, no? O nag-atake ang demonyo pero sumagot ang Panginoon. Paano niya to sinagot? Sinagot niya ang kaaway ng salita ng Diyos. Okay, sinagot niya. Sabi niya, itong nasusulat, itong sundin mo. Sabi ni Jesus sa demonyo, tatameme, tumahimik. 3 beses din niyang sinagot. Kahit na ang Panginoon Jesucristo ay mahina dahil sa fasting, ay napagtagumpayan niya ito dahil sa kanyang maigting na pakikipag-unay sa kanyang ama. Dahil may relationship siya sa kanyang ama. Ganun din po tayo ngayon. Kahit anong mga tukso ang palibot sa atin, kung meron tayong relationship sa Diyos, then napapagtagumpayan po natin ang mga tukso na yan. Hindi mawawala yung tukso, nandyan talaga yan. Wag niyo lang hahayaan na dumapo sa inyo, no? Magpugad na sa ulo ninyo. Yun no, ang masama, nagiging kasalanan na yun pag pinatulan mo yung tukso. So habang tayo po ay may ugnayan sa Panginoon, tayo po ay nilulukuban niya ng proteksyon, lalo na sa ating isip kung ninanais mo. Amen, na tayo protektahan ng Panginoon, protektahan ng Panginoon, then mangyayari po yun. Alam ng Panginoon Jesucristo ang katotohanan. Siya ay handa sa mga panunuksong ito. Tayo rin ngayon hinahanda ng Lord. Sinasabi dito sa mundo, talaga namang naglipa na ang mga tukso. Diba? Pero alam mo na kung anong gagawin mo. Tayo lumapit sa Panginoon, magsalita ka ng salita ng Diyos. Kung wala ka maalala, in Jesus' name, tukso, layuan mo ako, di ba? Di ba? Hindi mo pa aawitin yan, pero lalagyan mo in Jesus' name, di ba? Wala tayong tunay na kalayaan sa ating buhay kapag ang ating isip ay pinangungunahan ng toxic thoughts. Nahalata niyo po ba yun? Pag parating negatibo yung ating pag-iisip, yung buhay natin parang slow, yung buhay natin parang hindi masyadong maayos. Kasi nangunguna sa atin yung pag-iisip na parang lason. Nalalason na yung araw mo. Hindi pa tapos yung araw mo, lason ka na. Sama na ng ugali mo, di ba? Ganon. Ang pinakamagaling na pangkontra dito, no? Sa mga tukso na to, mga toxic thoughts na yan, mga pag-iisip na negatibo, nakakasira, di ba? Yung pangontra dito ay ang salita ng Diyos. Tama po kayo. Salita ng Diyos ang pangkontra dito. At ang pag-a-apply nito sa ating buhay. Alam mo nga yung salita ng Diyos. Yung next step is apply mo sa buhay mo. Diba? Sinabi ng salita ng Diyos, may kapangyarihan ang dila at salita. Diba? So ingatan mo ang mga lumalabas mula sa iyong bibig. Alam mo yun eh. Sinabi sa inyo, pero hindi mo naman ginagawa. Kristiyano ka na, kung makapagsalita ka, talas-talas. Di ba? Kakasugat. Kristiyano ka na, nagbumura ka pa. Di ba? So, kailangan po ina-apply natin sa ating buhay. Ito po ang magbibigay sa atin ng lakas sa ating mga kalaban sa buhay. Di ba? Yung mga tukso na yan, mapapagtagumpay mo pag malakas ka sa Panginoon, yung nagpapalakas ka sa Panginoon, naglalagay ka ng Word of God, nagpipray ka, nagtatangs ka, you're baptized in the Spirit, di ba? Nagtatangs ka. Dapat tayong laging handa. Sa anumang mga pinupukol sa atin ng demonyo, siya lang ang ating kaaway. Di ba? Dapat handa ka. Hindi tayo naghahanda kung naroroon na sa labanan. Diba? Maghahanda ka pag nandun ka na sa labanan. Tingnan niyo po mga sundalo natin. Habang walang labanan, train ng train yan. Diba? Tine-training sila.
pumupunta sila doon sa mga mahihirap na lugar na gumagapang sila sa mga gubat, nagsha-sharpshooting sila, lahat ng mga battle gears, di ba? Marunong sila magsuot at pakikipaglabang, nagtitrain po sila. Ang mga sundalo ay hindi pagdating ng laban, hindi sila naghahanap ng kanilang sandata. Doon mo ba hahanapin yung baril mo? Pag andyan na yung kaaway mo, asan ba yung baril ko? Kalimutan ko sa akong nalagay, di ba? Dala-dala mo yun, handa ka. Hello, ganun din po tayo. Ang ating sandata ay ang salita ng Diyos. Amen? Meron bang naghahanap ng sandata sa mismong panahon na ng laban? Tama o tama? Di ba? Wala naman eh. So, kailangan talaga handa sila. Araw-araw may laban tayong hinaharap. Sila ay naghahanda sa anumang oras. Ang mga sundalo po, train sila dyan. Sundalo, pulis, handa po sila. Kaya mga hindi handa, natatanggal sila sa trabaho. Bago pa dumating ang laban, ay handa na sila. Nagpaplano, naghahanda ng strategies, tama po ba? Kaya, ihanda natin ang ating mga sarili. Ikaw at ako. Tayo ay mga followers ni Jesus. Yung iba sa inyo, tatanggap ngayon sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa mga toxic, mga pag-iisip. Dapat alam mo anong toxic, anong hindi. Paano mo naman paalisin yan sa isip mo kung akala mo lahat ng isip mo toxic? Wala nang matitira sa isip, di ba? Yung mga toxic na pag-iisip at hindi na natin ini-entertain ng mga ito. Halimbawa, merong, dumadating na mga negatibo sa'yo, wala ka ng pag-asa, walang nagmamahal sa'yo. Huwag mo na-entertain yun. Iiwan ka na ng asawa mo, huwag mo i-entertain yun. Sabi mo, ang asawa ko ang pinaka-best husband in the whole world. My wife is the best wife in the whole world. Sabihan mo ng ganon. Kasi niisip mo lang yun eh. Diba? So, ganito tayo nakakalaya mula sa mga hindi kaaya-ayang mga pag-iisip. Applyan mo ng Word of God. May puwersa ang salita ng Diyos. May puwersa din ang pag-iisip mo, kaya kailangan yung puwersa ng Diyos ang i-apply mo. Kung sarili mong isip lang ang i-apply mo, minsan neutral or walang nangyayari. At kapag nagawa natin, pag nagawa natin yan, ay tinapos natin ang pagkabihag natin mula sa pag-iisip na hindi kaaya-aya. Pag marunong na tayong lumaban, then tayo po ay nakakalaya na sa ganyang uri ng pag-iisip. Kasi madali mo nang ma-discern, sharp ka na hindi to kay Lord, hindi galing kay Lord ng isip na to. Ang katotohanan ay kung matuto tayong mag-focus at mapanatili ang ating pag-iisip kay Lord. So, i-train natin yung pag-iisip natin, mag-focus kay Lord. Hindi mag-focus sa problema, hindi mag-focus sa mga negatibo. Talaga may negatibo, pero ba't ka focus doon? Meron ka namang Diyos na higit kesa sa lahat ng mga negatibong pinagsama-sama na yan. Yung negative, ganun po ang ang sign, di ba? Negative sign. Si Lord, positibo, cross ang sign niya. Kaya meron tayong positive thoughts na galing sa ating Panginoon. Tinitrain po yan. Okay? So, mampanatili natin ang ating pag-iisip kay Lord Jesus at gawing handog natin sa Kanya ang ating mga buhay. No? Kapag gusto po ng Panginoon, wala man tayo mahandog sa Kanyang iba, yan ihandog natin ang buhay natin sa Kanya, especially yung ating pag-iisip. Yung mga negatibong, nakakalasong pag-iisip ay mababawasan ng tunay. Sabi po sa Pilipos chapter 4 verse 8, pinention din po natin to last Thursday. Sabi po doon ay patuloy tayong hinihimok, di ba, ni Apostol Pablo sa ating pag-iisip. Sabi niya doon, bukod diyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Ano raw itong mga bagay na to? Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Daw yung uri ng pag-iisip na itry natin yung sarili natin. Ipamuhay ninyo ang lahat
ng natutunan ninyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa at sa inyo, ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Filipos chapter 4, verses 8 to 9. Sa atin ang kapayapaan ng Diyos. So, wikang Ingles, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there's anything praiseworthy, meditate on these things. The things which you learned and received and heard and saw in me, this do, and the God of peace will be with you. Philippians 4, verses 8 to 9. The God of peace will be with you. Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo po ay magbulay-bulay. Yung nakaraang Webes, tinignan po natin ang ating mga sarili, no? Ang ating mga pag-iisip na dapat ay hulihin natin o arestuhin. No? Makahanap tayo ng Bible verse na tatapat dito sa mga negatibong mga pag-iisip natin na kalaban nito. Ang kalaban ng ating negatibong pag-iisip ay ang salita ng Diyos. Humugot ka. Diba? Pwede mo i-search siya. Humugot ka ng Bible verse against, depression or against loneliness, against hopelessness. Merong katapat yan. Thank you. At ituloy po rin natin yung gawain natin ng 21 days. I-discipline natin yung sarili natin sa mga bagay na parang napabayaan na natin. Yung uri ng pananalita natin, yung pag-iisip natin, bantayan po natin. For 21 days, madidiscern ninyo ano yung pag-iisip na galing sa Diyos at yung pag-iisip na hindi galing sa Diyos. Araw-araw po natin itong i-practice hanggang yung mga pangit at negatibong pag-iisip ay nawawala na ng impluwensya sa iyo at sa akin. Hallelujah! Tama po ba? Nawawala yan ng impluwensya kasi hindi na siya welcome dun sa isip mo. Kaya nag-goodbye na yan. So thank you, Lord. Ngayon, kung meron ka pang naiisip na toxic, humanap ka ulit ng isa pang verse laban dito. Pagbulay-bulayan mo ito at pagpatuloy mo ang practice na ito sa bawat hindi kaaya-ayang mga toxic na pag-iisip. So, tuwing may toxic thought ka, meron kang katapat na Bible verse. Sinong mas matindi dyan? Siyempre, yung salita ng Diyos. Tama po ba? Gawin po natin to, no? Sa bawat hindi kaaya-ayang o mga toxic na pag-iisip, pipili ka ng pipilit na makalanding sa ating pagpipilitin yan makalanding sa isip natin, pero wag nating pabayaan. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang maglanding sa ating pag-iisip at sa ating puso. Hallelujah sa dagumpay ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. So, nagagawa po natin ang mga bagay na ito kapag meron tayong ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Napakahalaga po nun, yung ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At si Lord, napakadali po niyang lapitan. Sabi niya, come as you are. Tara na, lumapit kayo sa akin. Ikaw nandiyan na sa cyberspace. Lumapit ka. Mahal kita. Anak, sabi niya, anyayahan natin siya sa ating mga buhay. Tayo mismo mag-anyaya sa Kanya. Kasi di po siya mamimilit sa atin. Kung ayaw natin sa Kanya, hindi siya mamimilit. Pero dadating yung panahon na meron kang pagkakataon na anyayahan siya sa buhay mo. Gawin mo na yon bago mahuli ang lahat. Kasi pagpatay na tayo, hindi na tayo makakaanyaya sa Kanya. Wala na eh. Dumating na yung judgment ng pagdating ng kamatayan natin, agad-agad may judgment po yun. Kaya habang tayo ay buhay pa, tinatanggap na natin ang Panginoon sa Kristo dahil siya naman ang nagligtas sa ating buhay. Sabi po sa Romans chapter 10, verses 9 and 10, sapagkat kung ipapahayag ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka, sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid
at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Mga taga-Roma, chapter 10, 9, and 10. Sa wikang Ingles, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romans chapter 10, verses 9 and 10. Thank you, Lord. Alam niyo po, hindi tinago ng Panginoon ang kaligtasan natin. Ginawa niya yan sa krus ng Kalbaryo. Tinapos niya, no? Hindi niya sinabi, ay, tsaka na lang, nag-iba isip ko eh. Di ba? Pero tinapos niya po ang kaligtasan natin. Ano sabi? Kung tayo maniniwala sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo at tayo sa sampalataya na siya ang anak ng Diyos, siya ay nabuhay, namatay siya sa krus, inilibing, subalit siya ay nabuhay muli. Kung pinaniniwalaan mo yan sa puso mo, alam mo may mag-spark dun sa heart mo, yes Lord, naniniwala po ako dyan, Panginoon. Dahil yan ang nakalahad sa iyong salita na pinamana mo sa akin. Ano pa ang paniniwalaan kong iba, Panginoon? Salamat sa kabutihan mo sa akin na nakikilala kita. Pinakikilala mo rin ang sarili mo sa akin sa pamamagitan ng Biblia. So yan po ang laman ng puso ninyo. Mananalangin po tayo ng kaligtasan o pagtanggap sa ating Panginoon Hesukristo sa ating buhay. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Ama, sige po malakas, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. At sa araw na ito, Panginoon, ako po ay nagtitiwala na iniimbitahan ko po kayo sa aking buhay at ako po ay nananalig na ikaw, Hesukristo, sabihin niyo po, ikaw, Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos. Nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo. Inilibing, subalit pagkalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli. Salamat po, Panginoon, sa pagkabuhay mong muli. Ako'y nagtitiwala, Lord, dahil dyan, binigyan mo rin ako ng buhay para sa iyo. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Well, kung ginawa mong panalangin yan, napakasimple. Pero alam niyo, sa Panginoon, dininig niya yan. At sinabi niya sa kanyang salita, ang sino mang manalangin ng pagtanggap sa kanya, yung pangalan mo, yung pangalan ko, sinulat na niya sa aklat ng buhay. Research niyo po yan. Merong aklat na Book of Life. Nandun po yan sa Biblia. Sinulat na ang pangalan mo. Praise God. Pasalamat ka sa Diyos, Lord. Salamat. Ako'y hinanap mo, ako'y napansin mo. At Lord, ngayon, ako po ay tumanggap sa iyo. Nais ko pa kitang makilala sa higit na paraan. Amen. So kung wala kang Biblia, masaya po kami magpapadala sa iyo ng libreng New Testament Bible. Kaya para meron kang mabasa, mapagbulay-bulayan sa iyong pagtanggap sa ating Panginoon. At gusto ka rin namin makilala, di ba? Invite you to a fellowship, to a born-again church, spirit-filled, baptized church. Dito po yan sa Jesus Christ Saves Global Outreach. Ang address po natin is 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Sa Sunday po, dalo po kayo, 9 a.m. Doon po ay mararanasan ninyo yung papuri sa Panginoon na buhay na buhay. Dahil buhay ang ating Diyos, kaya ang papuri natin sa Kanya ay buhay. Pinipreach din po doon, the uncompromised Word of God. Ang salita ng Diyos, ang inilalahad po doon. Ito yung mga salitang merong effect sa ating mga puso at sa ating mga buhay. May prayers po, prayers for healing, prayers for salvation, naroroon po lahat. So, inaanyayahan ko po kayo again sa Sunday, 9 in the morning dito po. So, kayo nagbabasa na ng Biblia, pagkatapos po nagfe-fellowship kayo. And then, kung meron kayo mga katanungan, please feel free to chat us or itanong nyo sa Sunday, isulat nyo po para we will try our best na masagot po ito para lalong maging klaro ang ating relasyon sa ating
Panginoon. Okay lang po yun. Pag meron kayo, hindi lang po tayo pag may katanungan kayo, okay po, hindi lang po tayo nakikipagdebate. Kasi ayaw ng Lord na pinagdedebatihan natin ang kanyang salita. At dahil sa presensya ng banal na Espiritu, nung umakyat po ang Panginoon sa Kristo, pinababa niya ang banal na Espiritu. Dahil sa banal na Espiritu, tayo po ay nagkakaroon ng pagkakaisa, tayo po ay nagkakaintindihan, di ba? Naintindihan natin ang salita ng Diyos, may anointing yon na nagtuturo sa atin. Hindi lang yon parang isang libro na babasahin, parang textbook. Pag ganun ang pagbasa mo, wala pa sa iyo yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa hapong ito ay magmi-minister din po tayo ng baptism or the overflow of the Holy Spirit sa buhay mo. Ito po ay binibigay sa mga taong tumanggap kay Kristo Jesus. Nung kumilala kay Kristo, hindi po ito para sa lahat ng tao. Ang sino mang tumanggap sa Panginoon sa Kristo din, binibigay niya po ito ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung tatanggapin mo yan, nasa sayo yan. But napakaganda pong makilala natin ng banal na Espiritu dahil siya po ang present Godhead sa ating panahon ngayon. Natapos po ang dispensation ng God the Father, tapos yung God the Son, di ba, si Jesus Christ. Tapos ngayon po ang panahon ng banal na Espiritu. Okay, at nung Sunday, ay sinelebrate po natin ang Pentecost Sunday, pag-alala sa pagbaba ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan sa church upang tayo ay masusuga niya, matulungan niya, maturuan niya, mabigyan niya ng katalinuhan, mabigyan niya ng protection, ng shield. Okay? So mga katanungan natin, wisdom, binibigyan din po tayo. Sabi po sa Acts chapter 2 verse 38, "And Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, or the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Sabi po sa Tagalog, sumagot si Pedro sa kanila at sabi niya ay magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Mga Gawa, chapter 2, verse 38. So ngayon po, ang sino mang humihiling sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at kung tinanggap mo si Jesus Christ, ikaw ay follower ni Jesus Christ, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi po siya mahirap hingan. Gustong-gusto niyang mapuspos tayo ng banal na Espiritu para magkaroon tayong kapangyarihan laban sa mundong ito. Diba, ang mundo dito, nagko-conspire para, dumilim. Pero pagkasama mo ang banal na Espiritu, ikaw naman ay liliwanag ng liliwanag. So, hindi po pwedeng magsama yung dilim at liwanag. Paano natin matatanggap ang banal na Espiritu? Or yung baptism of the Holy Spirit, yung overflow. Nandiyan na po ang banal na Espiritu sa atin, mag-overflow po siya. Baptism, overflow, malulubog ka sa kanyang kapangyarihan. Okay? So, unang-una po ay kailangan naisin natin or desire natin. Lord, yung sinasabi mo sa iyong salita, na baptism of the Holy Spirit, nais ko yan, Panginoon. Ma-apply ko sa panahon ko ngayon. Sa mga hinaharap ko, sa buhay ko bilang isang Kristiyano. Ang pangalawa po ay, iwanan na po natin lahat yung nakaraan, yung mga toxic thoughts natin, mga mabibigat na laman ng puso natin, mga galit natin, yung mga selos natin, yung mga inggit, iwan nyo na po lahat yan. Para sa ganoon makakilos ang banal na Espiritu. Alam nyo naman yan, di ba? Pag may inggit kayo, alam nyo, gagalit kayo sa ibang tao na merong mas malaking blessing kesa sa inyo. Di ba? So, kailangan po ay maging malinis ang ating puso, i-surrender po natin lahat ng mga bagay. Alam nyo yan, di ko na kailangan isa-isahin pa. Okay? So, yan po ay surrender, yung lust of the flesh, di ba? Yung tuwang-tuwa tayo sa mundo, parang nahuhumaling tayo sa mundo. Humaling na humaling. In Jesus' name, surrender po natin yan. At pagkatapos po tayo ay mananalangin. At alam nyo, sa baptism of the Holy Spirit, overflow, ay may regalo pa ang Panginoon sa atin. This is the prayer in tongues. No?
kasama po yun. Pag tayo po ay nabaptize in the Spirit, then binibigyan niya po tayo ng panalangin sa iba't ibang wika. Paano natin matatanggap yan? Sigurado ba akong kay Lord yan? Sigurado po tayo. Dahil ito po ay gift, kaloob ng banal na Espiritu sa atin. Basahin niyo po yan nasa Book of Corinthians. Kaloob, gift. Ang gift ay, anong ginagawa sa gift? Tinatanggap. Ganun din po siya. Ang gift niya sa atin, isa sa mga gifts niya ay ang pagsasalita sa iba't ano ang advantage ng prayer in tongues or pray in the Spirit. Ito po ay isang panalangin na makapangyarihan. Takot na takot ang demonyo dito. Ayaw niya makakarinig ng tongues. So, hindi niya maintindihan yun eh. Pag nananalangin tayo sa Tagalog, naintindihan niya English, naintindihan niya ibang language, naintindihan niya. Pero yung tongues, it's a heavenly language. Nakakaintindi po na ng banal na Espiritu, dinadala niya yung panalangin natin sa Ama, tapos sinasagot ng Ama, dinabalik niya sa atin. So ito po ang kailangan natin sa mga panahon ngayon at sa mga susunod na taon. Ang dami ng mga iba't ibang mga masasamang balita. Pero dahil sa kalakasan ng banal na Espiritu, naririto pa rin ang church. No? Kahit pinapersecute ang church all over the world. Diba? Pero ang church ay nanatiling malakas dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At meron tayong pagkakataon ngayon na tanggapin siya sa ating buhay at hingin natin ang kanyang gift of tongues or prayer in the Spirit. Ito yung magiging panalangin po ninyo. Hindi ito Tagalog or language na intindihan mo. Ang panalangin ito ay something na hindi mo naiintindihan. It could be a foreign language, Hebrew. Bigla kang marunong mag-Hebrew. Pwede din pong mga tribal languages. Ang dami-dami pong tribal languages sa mundong ito. Kaya ito po ay maaaring ibigay sa atin kung hihilingin natin sa ating Panginoon. Gusto niyo ba magkaroon ng kapangyarihan, lalo na sa mga sitwasyon na mahirap, sitwasyon na talagang laban, di ba? Kaya kailangan po natin ng susog at tulong ng Panginoon, ng banal na Espiritu, in particular sa ating mga buhay. So kung nais niyo po yan, sumunod lang po kayo sa panalangin ito. Unang-una, surrender po natin. Lord, sino-surrender ko po sa iyo lahat yung mga dalahin ko sa buhay mula nang maliit pa ako hanggang ngayon. Kabigatan, mga unforgiveness, mga galit, mga planong hindi maganda, Lord. Alam mo yan, Panginoon, sino-surrender ko po. Sige, sabihin niyo po, personal, kung ano yung mga surrender niyo sa Lord. Kayo po ang magsasalita, isurrender niyo po. Sige po. Tama po, isurrender niyo po yan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Kahit sa cyberspace, ay makakatanggap ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Panginoon, sa araw na ito, Lord, ninanais ko, Lord, I desire, Lord, for the overflow of the Holy Spirit sa aking buhay. Matagal na po akong Kristiyano, Lord, or bago pa akong Kristiyano, pero Lord, sinabi mo, ang bawat Kristiyano, ang bawat follower mo, Lord, ay binibigyan mo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, Lord, gustong-gusto ko pong matanggap yan. Hallelujah. Kung sinabi mo yan, galing sa puso mo, then mananalangin na po tayo for your baptism of the Holy Spirit. Yung pong speaking in tongues, o sa una po ay lalagyan kayo ng mga syllables sa isip nyo or sa puso ninyo. Bawa la, ilabas nyo lang yan sa mouth ninyo. Hindi na po ang Holy Spirit ang gagalaw ng dila ninyo. Hindi siya. Ikaw ang magsasalita. Mag-i-impress lang siya ng mga syllables. Ilabas mo, tuloy-tuloy mo. Yung mga syllables na yan, pararamihin ng Lord. Bubuin niya ang lengguwahe na yan hanggang maging matatas ka na sa pagsasalita sa iba't ibang wika. Patience lang, di ba? So, sa una, mga syllables. And then, pag parati mong pinapractice, dadami po yan. Hingi mo sa banal na Espiritu. Mararamdaman mo yung kalakasan din, nalulukob sa'yo. Na paglabas mo sa tahanan mo, alam mong mayroon kang protection, kasama mo ang banal na Espiritu sa buhay mo, sa puso mo. We are tabernacles of the Lord, of the Spirit. Tayo po yun. Amen? So kung ready ka na, tayo po ay mananalangin sa
pagtanggap mo sa banal na spirito, since nagrepent ka na at hiniling mo na sa Panginoon, I will minister the baptism or the overflow of the Holy Spirit sa oras na ito. Taas mo ang iyong kamay. Panginoon, kilala mo, Panginoon, ang bawat isang humihiling, Lord, at nananalig, Panginoon, na sila ay makakatanggap ng baptism of the Holy Spirit or the overflow of the Holy Spirit sa kanilang mga buhay. Salamat po, O Diyos. Lord, palakasin mo ang mga Kristiyanong ito. Lord, bigyan niyo po sila ng direksyon sa kanilang buhay, Lord. Even sa prayer life nila, Panginoon, palakasin mo, Lord, ang buhay panalangin nila, Lord. Lord, na magkakaroon ng bagong sigla ang kanilang mga panalangin. Lord, sinabi mo, hingin namin, Lord, at ito'y pagkakaloob mo. Lord, sa oras na ito, Lord, hinihiling po namin, Lord, ang overflow ng Holy Spirit sa bawat isang nakataas ang kamay at nananalangin. Receive that overflow of the Holy Spirit sa iyo. Let it overflow in the name of Jesus. You are being baptized in the Holy Spirit. Buksan mo yung bibig mo at intayin mo, may mga syllables na darating sa puso mo, sa isip mo, ilabas mo yung syllables na yan. Sige, come on, wag kang mahiya. Sabi mo, la, 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 or ma, 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 da, 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 kung anong mga syllables ang nilalagay na Lord. Umpisa lang yan sa lengguwahe mong spiritual. Pagkatapos, pag ginagawa mo yan parate, hahaba ng hahaba, talagang magiging matatag ang iyong lengguwaheng spiritual. Your prayer language, napakahalaga po niyan. Yan po ay napakayamang regalo sa atin ng Panginoon. Kahit saan ka mag-pray, pwede kang mag-pray, hindi ka maubusan ng prayers mo. Praise God. Kung sakaling natanggap niyo po ang power of the Holy Spirit, nag-overflow sa inyo, i-chat niyo lang po sa amin, sabi mo, na-receive ko ang baptism or overflow of the Spirit sa aking buhay. Thank you, Lord. I received it, di ba? Natanggap ko, Panginoon. Salamat po, Panginoon. And we will rejoice with you dahil sa pagtanggap mo. Kailangan natin yan sa pagharap natin sa mga problema, mga toxic thoughts na sa ating mga buhay. So, congratulations. Keep us posted. Glory to God. Hallelujah. God bless you more. Ang susunod po nating segment ay hindi natin ito makakalimutan dahil tayo po ay nananalig na ang Panginoon Kristo natin ay manggagamot, ang manggagamot, the physician. Nasabi niya, pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Pinapatawad niya ang lahat kong kasalanan at pinagagaling ang lahat kong karamdaman. Salmo 103 verses 2 to 3. Ito po ay sinulat ni David. No? Kilala niya ang Panginoon na siya ay hindi lang tagapagligtas, siya rin ang manggagamot. Kadalasan nagkakasakit pa tayo dahil nandito pa tayo sa ating lupang pangangatawan, lalo na pag hindi natin ito naaalagaan. Hindi tayo umiinom ng tubig, hindi tayo nag-exercise, hindi tayo kumakain ng gulay. Nako, most probably po mahina yung ating immune at nagkakasakit tayo. Di po ba? Pero pwede naman tayo humingi ng tulong sa Panginoon, lalo na ikaw, naririyan ngayon, siguro nangihina ka, nakahiga ka, or sumasakit ang mga kalamnan mo. Then we will ask God to bless you. Sabi dito, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives your iniquities, who heals all your diseases. Psalms 103, verses 2 to 3. So tayo po ngayon ay lalapit sa Panginoon at hihingin po natin ang kagalingan. Sige, itaas mo ang iyong kamay. Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ang dakilang manggagamot. Lord, sa aming from our end, Lord, ay hindi namin sila kayang pagalingin. Wala kaming ganong kapangyarihan. Pero ikaw, Panginoon, padadaluyin mo ang kapangyarihan na to even through this cyberspace. Touch, Lord. Touch, Lord, ang bawat may sakit. Ngayong mga nakahiga, Panginoon, nasa ospital, nasa bahay, Panginoon, nahirapang lumakad, Lord. May mga matinding mga lagnat, mga batang inuubo, mga batang may sakit. In the name of Jesus, in the name, may mga hika. In Jesus' name, we bind you, we cast you out. Lahat ng mga sakit na to, hindi galing sa ating Panginoon. Salamat po, Panginoon, na sa iyo dadaloy, Panginoon, ang kagalingan, Lord, sa bawat isang nagtitiwala sa iyo at naniniwala sa iyong kapangyarihan. Salamat, Lord, sa pamamagitan ng mga sugat mo na tinamo mo sa krus ng Kalbaryo, kami ay binigyan mo ng kagalingan. Salamat po, Diyos, sa pangalan mo, Panginoon Kristo.
Amen. Amen. Praise God. Kung pinray mo yan or pinagpray niyo yung mga tao sa iyong may sakit, then magpasalamat na kayo sa Panginoon. Gawin mo yung mga hindi mo naggagawa. Let's say, hindi mo mataas ang kamay mo, itaas mo na dandaan ang kamay mo hanggang mararamdaman mo ang tuloy-tuloy na kagalingan. Kung yung ulo mo hindi mo malagay sa kanan o sa kaliwa, gawin mo yan. Amen. Kung masakit ang tiyan mo, hawakan mo yung tiyan mo ngayon at hanapin mo kung nasaan yung sakit. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa Diyos nang gagaling ang kagalingan. Hindi po kami faith healers. Ang Panginoon po ang pinanggagalingan ng ating kagalingan. Pasalamat ka. Say mo, Lord, salamat po. So, tutuloy na po tayo sa next segment po natin. This is the generous giving. Ito rin po nagpapagaling sa ating mga pinansyal na problema. Marami pong pinansyal na problema. Nagtataasan ng mga presyo. Pero kung ikaw ay nasa Lord, hindi ka kakabahan dahil ang Panginoon mo ay mayaman. Amen. Sa ating mga prinsipyo sa pagbibigay, ang sabi ng Panginoon, ibabalik ko sa inyo, siksik, liglig at umaapaw pa. Pag tayo po ay generous, tayo po ay bibigyan niyang pabalik, masigit pa. Sabi po sa Biblia, the generous soul will be made rich. And he who waters will also be watered himself. Proverbs 11:25. Huwag niyong kalimutan yan, no? Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Kawikaan 11:25. Na kung mapagbigay ka din, bibigyan ka. Wag na tayong madamot, di ba? Kung kaya naman nating magbigay, yan, mag-share po tayo. Hindi yung parang sa'yo lang talaga, di ba? So, alam yun, mauubos pa yung kayamanan. Pero ang kayamanan ng Diyos hindi mauubos. Kaya kung sumusunod tayo sa prinsipyong ito, nagbibigay tayo, mahilig tayo magbigay, generous ang puso natin. Then, the Lord, di ba, siya rin naman ang magsasupply sa lahat ng ating pangangailangan. Nagawa niyo ba yan? Yung nagbibigay ka, tapos biglang may dadating na mga blessings sa inyo. At marami pong salamat sa inyong mga partners namin na kasama po namin kayo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Hindi lang dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, kundi sa labas din ng ating bansa. Praise God. Hallelujah. So, ako po ngayon ay naririto sa Pangasinan. Diba, tinape ko na po ito earlier. So, pagbalik ko po ay babasahin ko yung mga nag-text ngayon or nag-message ngayon ng pagbati. Babatiin ko po kayo sa susunod nating pagkikita. Pero ito po yung magic ng cyberspace. Diba, nakakapag-tape tayo bago ako umalis. Kasi hindi ko ma-afford hindi kayo ma-ministeran sa tuwing Huwebes because this is our Thursday celebration. Tayo po ngayon ay magsara na sa panalangin. Pagpalain kayo ng Panginoon, ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo at malugod ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. Mga Bilang chapter 6 verse 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Numbers 6:24 to 20. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, Lord, sa aming pagsasama-sama sa lugar na ito, Panginoon. Thank you, Lord. Even cyberspace, Lord, kumikilos ka, Lord, ng higit pa, Panginoon, sa anumang bagay, Lord. Kinakausap mong bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya represented here today. Lord, yung aming mga katatayan, nanay, Lord, mga lolo, lola, mga anak, mga paslit. Lord, ang aming mga kamag-anak, Panginoon, let there be household salvation, Lord, sa mga susunod na araw. Salamat po, O Diyos. Salamat sa aming bansang Pilipinas. Hindi mo kami pinababayaan. Kami ay sinusundan mo, Panginoon. Kami inaalagaan mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga batalyon ng anghel na pinababa mo dito sa bansang Pilipinas, sa aming mga karagatan, sa kabundukan, sa kapatagan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. And we give you the honor, the praise, and the glory which you alone deserve. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. We'll see you next Thursday. Bye and praise the Lord.
sabay-sabay